So welcome everyone, and especially po sa mga first time na ating pong nakasama ngayong pong hapon. We thank you and welcome to our church. Ang pangalan po ng ating pong church ay The Great Commission Christian Ministry, TGCCM. At we're happy na makasama po ang bawat isa po sa atin. Maybe we have our first time na to join us this afternoon. Some of us, maybe this is our second time or third time to our church. We are happy to have you this afternoon. And kamusta po ang bawat isa? Kamusta? So talagang ramdam nyo ba yung init? Init ng panahon, no? Pero mas mainit at mas malaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Ating palakpakan si Lord sa hapon na ito. So, salamat sa Lord na tayo ay nakapagsama-sama this afternoon. No, tunay na kay Lord merong kapahingahan. No, sabi nga, if anyone of you who are worried and burdened, sino man sa inyo ang nabibigatan, pagod, lapit lang sa Diyos. At bibigyan ka ng kapahingahan ng Lord. No, sobrang ganda, sobrang blessed to worship the Lord this afternoon. And this afternoon, ating pag-usapan yung ating naging series. So from the past week, nagkaroon tayo ng panibagong series, Paid in Full. And ito yung pag-uusapan natin na series for today and for the coming weeks, no? Living from what Jesus' blood has done for us. Ibig sabihin, namumuhay tayo mula sa dugo, sa ginawa ng dugo ni Jesus, para sa atin. So dito, yung bawat topic na ating pag-uusapan from simula last week, today, and to the coming weeks, ito ay mga hinding bagong teaching sa atin. So hindi to bago. Maybe sa iba sa atin dito, ito ay ating narinig na, ating napakinggan na ito, pero siguradong kailangan natin. No? Kumbaga parang sa school, ito yung elementary teachings. No, so lahat naman tayo, 'di ba, nakapag-elementary. No? So ito ay para bang elementary teaching sa atin. Ito yung basic truths ng Christian life natin. So napakahalaga nito sa buhay natin para tayo ay umunlad sa ating pananampalataya kay Lord at tayo ay makapag-move forward sa paglago sa ating relasyon sa Panginoon. At para mapangyari ni Lord yung kanyang maximum potential na kanyang plano sa bawat isa sa atin. So halimbawa, 'di ba, illustration, halimbawa sa pagtayo mo ng isang bahay. Halimbawa sa isang bahay. 'Di ba, bago yung isang bahay na may tayo, dapat muna magkaroon siya ng matibay na pundasyon. So hindi pwede yung buhangin lang. Hindi pwede yung mahinang pundasyon lang ng bahay. Kasi kahit gaano kaganda yung bahay, kahit gaano ka-aesthetic, no, black and white, yung bahay mo, pero kung mahina yung pundasyon, ito'y magigiba. Hindi ito may tatayo. So pag dumating yung baha, baksak agad. So halimbawa din, illustration, halimbawa sa sports. So sino dito mahilig sa basketball? No, iba sa atin sa basketball, sports, volleyball, any sports. No, kailangan mo na pag-aralan yung basic teachings. Paano ba kikilos, paano ba gagawin sa laro na to? Halimbawa, sa pagdadrive ng kotse, bago pumunta ng highway dito sa labas, no, dapat mo munang pag-aralan yung basic teachings kung paano ba mag-drive, paano ba hawakan yung steering wheel, paano ba mag-brake, paano ba magbasa ng road sign, paano ba magmaneho doon sa kalsada. So, kapag hindi mo pinag-aralan yung mga bagay na yon, mga basic teachings, at nag-drive ka, delikado. Pwede kang ma-aksidente at mapahamak ka. So, ganun din sa buhay natin. Mahalaga na ating matutunan yung basic teachings ng ating pananampalataya bilang pundasyon. On the next slide, when the foundation of our Christian faith is strong, and we are living from what Jesus' blood has done for us, the Lord will be able to build His plan, purpose, and calling in us. So, napakahalaga na tayo ay matuto, mapag-aralan, may pamuhay, yung mga aral na ito. No? And this is Paid in Full series. So, be excited sa hapon na ito, sa mga darating na linggo, sa ating mga pag-uusapan about our Paid in Full series.
And this time, ating pag-uusapan, our topic is confidence to enter God's presence. May kumpiyansa sa pagpasok sa presensya ng Diyos. So pag-usapan muna natin confidence. Pakisabi, confidence. So yung confidence, ito yung belief or trust in yourself, in your ability, judgment, or situation, even when things are uncertain. So pagitiwala mo sa sarili mo, sa kakayahan mo, sa paghatol o sitwasyon, kahit na walang katiyakan. So sa buhay natin, mahalaga may confidence. No, mahalaga may confidence ka. No? Kailangan ng confidence sa buhay natin. So, halimbawa, sa araw-araw na ating pamumuhay, meron kang confidence doon sa ginagawa mong hobby or interest mo, 'di ba? Sa pagsayaw, talagang todo sayaw ka. No? Sa pagsayaw mo, sa pagkanta mo, madami dito sa atin, estudyante. Sino dito? Mga students. Patingin ako, mga students dito. So, karamihan sa atin, mga estudyante, di ba, sa school, kailangan confident ka. No, kapag ka recitation, talagang todo, taas ka ng kamay mo. Ako, ma'am, sagot ako para sa points. No, talagang pagsagot mo with confidence. Tapos, sa project, sa exam mo, kahit di mo sure yung sagot mo, with confidence ka, confident lang. No, o kaya, halimbawa, sa nagtatrabaho, no, sa pagtrabaho mo, yung bawat ginagawa mo sa trabaho everyday, kailangan may confidence ka doon sa kasipagan mo, sa ginagawa mo. Sa magulang, sa pagtayo ng sarili mong pamilya, pagpalaki ng mga anak mo, baby pa lang yung anak ninyo. So, kailangan may confidence ka sa pagpapalaki ng pamilya mo. So, yung confidence ay mahalaga sa buhay natin. Hindi ito kayabangan, kundi ito yung tamang pagtitiwala. No? And then, confidence is important and it helps us to move forward. So halimbawa kapag sa pagharap mo sa problema, sa pagharap mo sa kahirapan, anumang yung pangyayari ng buhay mo, with confidence kang haharap at kaya mong paglagpasan ito. And this time, sobrang ganda ating pag-uusapan, confidence to enter God's presence. Ang ating kumpiyansa sa pagpasok sa presensya ng Diyos. So sa next slide, ating key verse for this afternoon sa Hebrews 10 verse 19. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapasok sa dakong kabanalan dahil sa dugo ni Jesus. So sa atin bilang mga Kristiyano, one of the greatest privileges of believers is not only our sins are forgiven, but that we now have confidence to enter God's presence by the blood of Jesus. So ito yung isa sa mga napakagandang pribilehiyo na meron tayo. Pwede na tayong pumasok sa presence of God. Diba kanina sa worship, talagang malaya tayong mag-worship, malayang sumigaw, yung kanina, no? Sa kanta, malayang tumalon, malayang kumanta, no? And that is one of the greatest privilege to enter God's presence with confidence by the blood of Jesus. Madaming mga Kristiyano, sila ay nakakilala na kay Lord, and then ligtas na, pero nahihirapan sila sa pagpasok sa presence of God. Hirap sila na makalapit kay Lord, mag-pray, merong pag-alinlangan, nahihiya sa mga nagawa dati, merong shame, may guilt, kasi madaming nagawang pagkakamali, kasalanan in the past. No? Pero, through the blood of Jesus, ibig sabihin ng blood of Jesus, yung buhay ni Jesus na yung bang nagbayad sa cross at muling nabuhay sa ikatlong araw, pinagbayaran lahat ng ating kasalanan. Lahat ng utang ng ating mga buhay dahil sa kasalanan, binayaran ng buhay ni Jesus at the cross. Yun yung blood of Jesus Christ. And sobrang powerful at mahalaga ito sa buhay natin. And because of the blood of Jesus, every believer can come boldly, sincerely
continually and joyfully into God's presence. We can enter His presence with confidence. So meron akong illustration na kukwento sa atin. So imagine merong isang unpaid entrance fee. No, halimbawa, merong isang mamahaling event. So halimbawa may concert. So sino dito uma-attend ng mga concert? Mga concert. Halimbawa sa concert, mamahaling event. Mahal. Mahal yung bayad, mahal yung entrance fee. Tapos, dahil mahal yung entrance fee, and then this time, wala kang ticket. Hindi ka nakabili out of stocks na wala kang pera. And then, hindi ka makapasok na may confidence doon sa entrance nung sa concert na yon. Pero, may isang tao nagbayad na ng ticket para sa'yo. Kaya, pwede ka nang pumasok with confidence doon sa event or sa concert. So, imagine ninyong illustration. You will walk in that entrance with confidence because someone has paid for you on the entrance. So dito makita natin yung access to God's presence is not cheap. It is free to us. Libre ito sa ating lahat. Ang kailangan mo lang manampalataya sa Lord Jesus Christ. And it was costly to Christ. Hindi ito yung bang ang bayad lang ay sobrang babaw, pero sobrang laki ng pinambayad dito. Buhay ni Jesus Christ when He died at the cross. No, the blood of Jesus is the price of our access to God's presence. Yun yung nagbayad para tayo makapasok sa presensya ng Diyos. Your access was purchased by the blood of Jesus. No, so this time, sa point number 1 natin, our confidence is not based not on our worthiness, but on the blood of Jesus. So hindi tayo, we don't have confidence because of our performance, of our work, our maturity, our ministry, or position. We have boldness by the blood of Jesus. Palaging sa pamagitan ng ginawa ni Jesus doon sa cross. Siya'y namatay at muling nabuhay. Bayad yung lahat ng utang, lahat ng kasalanan nating nagawa from the past, ngayon, at sa hinaharap. And dito makita natin, sobrang importante ito na ating maunawaan at ipamuhay bilang mga Kristiyano. So dito makita natin, sa panahon natin ngayon, di ba kanina, yung kanta natin, malayang malaya, no? Malayang malaya tayong mag-worship kay Lord, no? Talagang malaya tayo ngayon na pumasok sa presence of God. Malaya ka magtaas ng kamay, kumanta, sumayaw sa pag-worship kay Lord. Tapos kapag Sunday, talagang todo talon ka kapag one-way Jesus. No? So malayang malaya tayong pumasok sa presence of God. Pero alam ninyo, lahat ng ito ay imposibleng gawin dati. Sa panahon dati, noong unang panahon, sa panahon ng Old Testament, on the Old Covenant. So hindi basta-basta makakapasok sa presensya ng Diyos noon. So in the past, people did not have confidence to enter God's presence. So ating tignan saglit, ano ba yung buhay dati? Ano ba yung buhay nila dati sa pagpasok sa presence of God? All people lost access because of sin. So sa simula, alam natin si Adam and Eve, si Adan at Eva ay merong fellowship kay Lord. Walang pagkakaiwalay kay Lord. Sobrang malapit na yung relasyon nila sa Panginoon. Wala silang takot, wala silang guilt. And then, when sin entered, the man hid from God. Nung si Adam and Eve sumaway doon sa kautusan ni Lord na huwag mong kakainin itong fruit of knowledge of good and evil, sila'y lumabag sa kautusan ng Lord, and then the man was separated from the Lord. No? Yung kasalanan natin, ito yung nagdadala sa atin ng guilt, ng takot, ng kahihiyan, at pagtago sa Panginoon. So our problem is the separation from a holy God because of our sin. Sa Isaiah 59, verse 2, "But your iniquities have separated you from your God." So ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi ninyo siya marinig. So yun yung dahilan kung bakit
natural dati na hindi makapasok ang tao sa presensya ng Diyos. Because God is holy, God is righteous, God is pure, and God is glorious. A sinful man cannot stand before Him in his own merit or performance. So talagang imposibleng makapasok dati sa presensya ng Diyos sa sarili niyang gawa, sa nagawa niya, kabutihan. So talagang imposibleng makapasok before. And lahat tayo nagkasala. All people have sinned. No, walang sino mang nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. And sin had separated us from God. Lahat ng tao nahiwalay kay Lord. Merong napakalaking gap between man and between God. Sobrang laking separation at paghihiwalay sa pagitan ng tao at ng Diyos. And there is a barrier. Merong napakalaking pader sa pagitan ng tao at ng Diyos because of sin. And doon makita natin, access to God was limited. Sobrang hindi pwedeng agad ikaw ay pupunta doon, papasok doon. So meron akong papakitang picture sa next slide. So dito, pakita ko yung isang picture. So ito yung picture nung panahon ni Moses. So ito yung picture ng isang tabernacle. Kita ba? So picture ito ng tabernacle. So this time, nung panahon dati, inutusan ng Lord si Moses, itayo yung tabernacle. Ito ay tent. Isang special tent kung saan sila nag-worship, nag-offer ng sacrifice kay Lord. And then, yung tabernacle is a place where God and His presence dwell among His people. So meron tong tatlong section, meron tong tatlong bahagi. So yung pinakalabas, itong part dito, ito yung outer court, no? Yung pinakalabas niya, outer court. Doon napunta yung mga tao, dala-dala yung mga sacrifices, yung mga handog nila, na hayop, kasi nagkasala, kailangan ng offering, kailangan ng sacrifice. Pangalawa, na bahagi ng tabernacle, the holy place. Ito yung unang kwarto sa loob nito. Ito yung dito siya banda. Ito yung unang kwarto ng tabernacle. So, mga pari lang pwedeng pumasok dito sa pangalawang place, the holy place. Pangatlo, yung pinakalooban na kwarto dito, that is the Holy of Holies. The most holy place. Pinakaloob na kwarto ng tabernacle. So, nandoon yung presensya ng Diyos. At tanging yung nag-iisang high priest nila, yung pwedeng pumasok sa loob ng Holy of Holies, isang beses lang sa buong isang taon. So, doon lang sa araw ng Day of Atonement. So, imagine ganyan yung ginagawa nila every year. Pupunta doon yung high priest para mag-alay ng sacrifice, ng offering, para lang mapatawad yung kasalanan. So, inahandog yung mga dalang dugo ng hayop para sa mga kasalanan na nagawa niya at ng mga tao. So, and sobrang hirap dito kasi kapag nagkamali ka, pwedeng mamatay yung high priest that time. Kahit isang pagkakamali lang sa instruction ng Lord doon sa Holy of Holies. Bakit? Why? Because God is holy. Sin separates us, and sinful man cannot easily walk into God's presence as if sin does not matter. So yun yung naging part ng 3 parts ng tabernacle. At alam niyo doon sa tabernacle, doon sa pagitan ng holy place tsaka ng Holy of Holies, merong isang veil. Meron doong laking kortina. Meron doong veil na sobrang kapal, malaki. Ang tawag doon, veil o belo. So yun yung naghihiwalay doon sa holy place tsaka sa Holy of Holies. So, ang pinapahiwatig ng veil na yon sa atin, sa buhay natin, na access to God's immediate presence was restricted. Sinful people could not simply enter God's holiness. So, hindi tayo pwedeng basta pumasok doon. Wala pang daan para makapasok tayo doon sa presensya ng Panginoon. But then, sa next slide, Jesus opened the way into God's presence. Si Jesus ay binuksan ng daan doon sa presensya ng Diyos so that we can enter with confidence. So, Jesus became the perfect sacrifice. So, I want to use a illustration. So, tingin tayo dito sa cross, dito sa
cross dito sa kaliwa. So imagine, this is the cross, and Jesus opened the way into God's presence. And when Jesus died at the cross and rose again on the third day, the veil was not torn by man. It was torn by God. Kusang nasira yung belo doon sa pagitan ng Holy of Holies and ng Most Holy Place, ng Holy Place. God Himself declared that through the death of His Son, the barrier had been removed. And at that moment, nagkaroon ng miracle. We have access to God's presence. Jesus removed the barrier by His own blood. The blood of Jesus did not only save us from sin, but opened the way into the presence of God. Meron na tayong kalayaan ngayon na lumapit kay Lord. So ating palakpakan si Lord sa pagkakataong ito. We have now confidence and access to God's presence by the blood of Jesus. Kaya right now, you can pray to God, you can worship the Lord, you can draw near to God, you can enter God's presence with confidence. No? And sobrang mahal tayo ng Diyos. God loves us so much. So do you believe sobrang mahal ka ni Lord? Amen? Sobrang mahal ka ni Lord na binigay niya yung buhay niya para lang tayo makapasok into His presence. No? Kaya sa atin, sa buhay natin, ano man yung ating problema, pagsubok na kinakaharap, meron tayong Diyos na pwede natin takbuhan. Meron tayong Diyos na ating sandigan. Meron tayong mabuting Diyos na pwede nating lapitan anumang oras. We can enter His presence with confidence anytime by the blood of Jesus. And God will never leave us nor forsake us. Sa Psalm 100 verse 4, next slide. Paano tayo papasok sa presensya ng Panginoon? Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya, siya'y pasalamatan. So sa panahon na even in times you are facing difficult situations, problems, or hardships, come to God. Lapit ka kay Lord. Punta ka sa Panginoon, enter His presence with praise and thanksgiving. Magpuri ka at magpasalamat kay Lord. For God is very good. No? Sobrang mahal tayo ng Diyos. He always make a way for us. No? Nung dati wala tayong pag-asa, wala tayong kakayahan para mabayaran yung ating makasalanan. But Jesus opened the way into His presence by His blood, by His life sacrifice at the cross. At sa buhay natin, palaging mabuti ang Diyos. No, ikaw ay mabuti. No, sa bawat panahon na may sakit tayo, pinagaling tayo ni Lord. Sa panahon na meron tayong pangailangan, nagbigay si Lord ng provision. Sa panahon na tayo ay muntikan ng maaksidente, God protected us. He is always good sa buhay natin. Amen? Ating palakpakan sa Lord sa Kanyang kabutihan sa buhay natin. He is always good, and we must thanksgiving and praise Him sa lahat ng panahon. So dito makita natin na yung ating pagpasok sa presensya ng Diyos is always praise and thanksgiving to Him. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon sa Kanyang ginawa sa buhay natin in the past and even today. No, God will provide all your needs. Lahat ng pangailangan mo ibibigay ng Diyos. Kailangan mo ng comfort, kailangan mo ng kalakasan, kailangan mo ng provision, kailangan mo ng wisdom, kailangan mo ng promotion. Lahat yun kayang ibigay ng Diyos. Dahil binayaran niya lahat ng bagay at the cross when He died for us. So laging mabuti ang Diyos sa buhay natin. Let's enter His presence with thanksgiving. So 1 Peter 18 to 19, sabi, we were redeemed with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Dito maunawaan natin na our confidence is not based on our performance, but based on the blood of Jesus, His life sacrificed for us. No, our confidence when we come to God, it's not based on our works. Halimbawa, kapag nagawa mo yung prayer mo, o kaya nagawa mo yung devotion, kuya, kompleto yung devotion ko, 7/7, o kaya kuya, naging maayos yung buhay ko in the past.
in the past week, naging malinis ako. So it's not based on our performance. It's always based on the blood of Jesus Christ. His blood was shed for us. Yung kanyang sakripisyo ay sapat na. Sapat yung biyaya ni Kristo para sa atin. And God has accepted His Son, and because I am in Christ, we are welcome to enter His presence. No? Kaya sa lahat ng mga bawat tao na nanampalataya sa Lord, we can enter His presence through Jesus Christ. No? We have confidence to enter God's presence by the blood of Jesus. Sa point number 2 natin, point number 2, the blood of Jesus gives us boldness, not arrogance. Yung dugo ni Jesus, nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at hindi ng kayabangan. So mayroong pagkakaiba yung confidence, yung boldness, yung lakas na loob, doon sa kayabangan. So may mga tao kapag kanila narinig na yung bang come boldly to God, lapit kay Lord, iniisip nila na ito ay ibig sabihin kailangan pabaya ka, pagiging pabaya, walang paggalang kay Lord, o kaya pagtrato kay Lord ng basta-basta. Pero ang nakasulat sa Bible, na katapangan, ibig sabihin, hindi ito yung confidence sa ating sarili, sa ating sariling laman. This is our confidence that is centered in Christ. Kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross para sa atin. Sabi nga doon sa Hebrews 4 verse 16, let us therefore come boldly to the throne of grace. Ibig sabihin, yung katapangan natin, ibig sabihin yung freedom of access. Meron tayong kalayaan na lumapit kay Lord. We can enter His presence. Hindi ibig sabihin nito na hindi sapat yung sakripisyo ni Jesus para sa atin, pero ibig sabihin nito, we can come to God without fear of rejection. Because Jesus has secured acceptance for us. Talagang tanggap tayo ni Lord sa ating paglapit sa Kanya. Kaya huwag tayong mahihiya na lumapit kay Lord anytime kapag meron kang pangailangan, kapag meron kang problema, sa mabuting araw, hindi magandang pangyari sa buhay mo, always come to God and enter His presence with confidence. Sa panahon na tayo ay nabigo, sa panahon na tayo na broken-hearted, sa panahon na tayo niloko, iniwan, pinagpalit, minaltrato, always come to God, draw near to Him. Jesus is inviting us to enter His presence every day. Araw-araw tayong lumapit kay Lord. Kapag tayo nagkasala, confess lang kay Lord. Kapag tayo nagkamali, balik lang sa Panginoon. Laging balik lang kay Lord palagi. And we can come now to His presence through Jesus because Christ has made a way for us. So meron akong isang illustration sa atin para ating maunawaan itong topic natin. So imagine, sa isang bahay, merong tatay, merong anak. So, merong isang bisitang pumunta doon sa isang bahay. So, may bisita na pumasok. And then, syempre dahil bisita lang siya ay yung bang nahihiya na pumasok doon sa kwarto ng owner, sa private room. Imagine, napakalaking bahay. Tapos, na-invite yung kaibigan, bisita, ganyan. So, syempre, kapag kakatok ka, syempre, mahihiya ka kumatok, mahihiya ka magsalita. Hintayin mo na lang sabihin na upo kayo, o kaya pasok po kayo. So, and then, dahil bisita ka, mahihiya kang pumasok agad doon sa loob ng bahay. Pero, imagine, doon sa bahay din na yun, yung anak ng may-ari ng bahay, hindi siya tatayo doon sa labas ng bahay na parang stranger ba, na parang siya ay ibang tao. Yung anak ng may-ari ng bahay, papasok siya sa loob kasi doon siya belong. Doon siya karapat-dapat. Doon siya parte ng bahay na yon. So kapag ikaw yung anak ng owner ng bahay, meron kang confidence. Papasok ka talaga doon sa kwarto kasi doon ka belong. Parte ka ng pamilya. So sa atin, dito sa topic natin, through the blood of Jesus, we are not visitors in God's house. We are God's children. We are sons and daughters of God. And we can enter His presence with confidence. So naalala ko one time, merong isang time na kami ay nagkaroon nung sleepover doon sa bahay nung kasel group namin. So punta kami doon. First time na
makapunta ako doon sa bahay. First time matulog doon. So, pumunta kami doon one day, isang gabi, galing church. Tapos, balak namin mag-sleepover. Ayan, sama-sama kami doon matulog. And then, so ako syempre, dahil bisita lang ako, tapos bago yung bahay niya, syempre, hiyang-hiya talaga akong pumasok doon sa loob ng bahay niya, tsaka sa kwarto niya. And then, hinihintay ko lang na sabihin niya na, pwede ka nang pumasok doon sa kwarto para matulog na. Kasi kinabukasan noon, merong event sa church din. Alam ko parang day 2 ng prayer and fasting. So kami ay nagsama-sama matulog sa bahay niya para lang, madali na lang, para malapit na lang pagpunta ng church. Pero doon makita natin, kung ikaw yung anak ng may-ari ng bahay, hindi ka mahihiya. You have confidence to enter the house because you are part of the family. So ganoon din sa buhay natin. We are sons and daughters. Tayo ay anak ng Diyos. Dahil tayo ay nanampalataya na sa Panginoon at tinanggap niya tayo bilang kanyang anak. No? Tayo ay meron ng kumpiyansa, meron na tayong lakas ng loob na lumapit sa kanyang presensya sa bahay ng Diyos because we are God's children. We are children of God. Point number 3, Jesus opened a new and living way. So, si Jesus ay nagbukas ng isang bago na paraan at pumuhay para sa atin. Sabi doon sa Hebrews 10:20, next slide, by a new and living way opened for us through the curtain that is His body. It is a new way. So, ibig sabihin, ito ay bagong paraan para sa atin. Na ngayon, dugo ni Jesus, buhay niya na yung ating pinagkakatiwalaan sa pagpasok sa kanyang presensya with confidence. And dati, yung the old way before, nung panahon dati, sobrang hirap. Hindi ka pwedeng pumasok sa presensya ng Diyos. And that is limited. That is temporary. Sobrang struggle kasi kailangan mo munang mag-sacrifice. Every year pupunta yung high priest. Siyempre, every year gagawin nila yung pag-alay ng offering, ng sacrifice doon sa Holy of Holies. And the work was never finished. Laging ganun yung old way dati. Ang hirap pumasok sa presensya ng Diyos. But right now, Jesus has established a new covenant through His blood. Christ is the final sacrifice. No more lambs, no more bulls, no more goats, no more repeated offerings for sin. Jesus has finished the work for us. Purihin ang Diyos. Ating palakpakan sa Lord sa kanyang ginawa sa atin. So we have confidence to enter His presence. Sa next verse, sa next slide, sa Hebrews 10:12, but when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. So dito makita natin na yung dati no Old Testament, panahon ni Moses, yung pare, hindi siya pwedeng tumigil sa pag-alay ng sacrifice. Talagang every year gagawa siya ng paraan, kailangan niyang pumunta sa Holy of Holies just to offer the offering, the sacrifices for the forgiveness of sins, para lang patawarin sa mga kasalanan tayong lahat, yung mga kasama. But then Jesus sat down because His sacrifice was final. Isang beses lang namatay si Jesus sa cross, yun ay sapat na. This priest had offered for all time one sacrifice for sins. Isang beses lang. Namatay si Jesus sa cross, that is one time, and that is finished. Kaya sabi niya, it is finished. Tapos na. No? Sabi ni Jesus on His last breath before He died at the cross. And dito makita natin, it is a living way. Ito yung bagong paraan, bagong pumuhay natin. Jesus did not only die, He rose again on the third day. The one who opened the way to God's presence is alive forever. And Jesus is alive. Buhay si Jesus. No? We have access to His presence because of Jesus Christ. Living Christ. Buhay si Jesus and He's in heaven right now. And makita natin yung velo, the veil, that is, through the veil, that is Jesus' flesh, the Christ body given in sacrifice. Yung buhay ni Jesus na pinambayad doon, yun yung nagbukas ng daan para magkaroon tayo ng pagpasok doon sa presensya ng Panginoon. Through Jesus' suffering, through His crucifixion, through His broken body and shed blood, the barrier was removed. Nawala na yung malaking pader sa pagitan ng tao at ng Diyos.
Jesus removed the barrier. Jesus died at the cross to bring us near to God. He is our mediator. Siya yung ating tagapamagitan araw-araw. Sa Hebrews 10:21, sa next slide. And since we have a great priest over the house of God, ibig sabihin, kung dati, yung tao, every year, merong high priest, sina Moses. But then right now, we have our one great priest. Our one great priest is Jesus Christ. He permanently finished the work. No? Walang santo, walang anghel, walang leader, walang high priest na Moses can mediate your way into God's presence. Jesus alone is enough. Laging sapat na si Jesus bilang ating great priest and sacrifice, and He finished the work. Kaya yung dahilan na pwede na tayong lumapit kay Lord kapag tayo nagpipray in the name of Jesus. We don't need another mediator because Christ is the perfect and final mediator for all of us. Kaya purihin si Lord sa Kanyang ginawa sa atin. And point number 4, therefore, let us draw near to God. Dahil bukas na yung daan sa presensya ng Panginoon, pwede na tayong lumapit kay Lord. Anytime, araw-araw, God is inviting us for intimacy, sa malapit na relasyon sa Panginoon. Sabi sa Hebrews 10:22, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Dito makita natin na sabi, draw near with the true heart. Yung ating paglapit kay Lord araw-araw, kailangan meron kang tunay na puso. Magpakatotoo ka sa Diyos. Meron kang sincerity, honesty, at pagiging totoo sa Kanya. Si Lord, di siya naghahanap ng performance. He's not looking on what you're doing. He's not looking on your performance. God is looking for truth in our hearts. Yung ating sincere heart sa Kanya. Na araw-araw sabihin natin sa ating paglapit kay Lord, Lord, kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Lord, mahina ako. Lord, linisin mo ako. Nagkasala ako. So ating paglapit kay Lord with a sincere heart, lagi tayong magkaroon ng tunay na puso, totoong puso sa harap ng Panginoon. Sabi diyan, draw near in full assurance of faith. Yung ating paglapit kay Lord, mayroong pananampalataya tayo sa Kanya. Hindi tayo nag-aalinlangan, walang duda, walang anumang doubt, pero full of faith. Dahil sa dugo ni Jesus, sigurado na meron tayong daan at pangako ito para sa atin. Hindi tayo lumalapit kay Lord by feelings, na kapag hintayin ko na lang na feel ko na lumapit kay Lord. Pero we come to God by faith. We don't come to Him by feelings, we come to God by faith. No? Yung ating emotion, sinasabi sa atin na I am rejected, ako tatanggihan ng mga tao, ni Lord. But God says, you are accepted in Christ. Ikaw ay tanggap na ni Kristo. Ito yung ating full assurance na talagang punong-puno tayo ng pananampalataya. Kung yung sinabi ng Panginoon, ito yung buhay natin. Ito yung ating panghahawakan at pagkatiwalaan. Sabi diyan, our hearts are sprinkled and our bodies washed. Ibig sabihin, sa ating paglapit kay Lord sa cross, applying His blood sa buhay natin, Kanyang lilinisin yung ating konsensya. Yung mga nagawa natin dati, na ating naisip pa, yung ating conscience, He will cleanse it. He will cleanse it. Kanyang lilinisin yung ating konsensya. Kanyang alisin lahat ng guilt, lahat ng shame, lahat ng fear. We can now have peace with God. Pwede na tayong magkaroon ngayon ng isang kapayapaan sa Panginoon, isang relasyon kay Lord na lalago tayo kasama siya. Lahat ng mga records ng utang natin sa ating kasalanan, lahat lang yung binayaran ni Jesus. Everything has been dealt at the cross. The blood of Jesus cleanses our conscience. Kaya tayo maglilingkod sa Panginoon. We can now serve God with all our hearts. So we now are clean by the blood of Jesus. Tayo malinis na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya yung isang believer, pwede ka nang, ikaw ay malinis sa harap ng Panginoon. You can worship God freely, malaya ka na. Malaya ka nang mag-worship kay Lord. Malaya ka nang maglingkod sa Panginoon na may kagalakan. Malaya ka nang sumunod sa Kanya na may pag-ibig. So,
Yun yung God's presence for all of us. Pero dito, paano ba tayo mamumuhay? How to live with confidence in entering His presence. So sa next slide, living with confidence to enter God's presence. Number 1, stop standing at a distance from God. Itigil natin yung ating pagtayo na para bang tayo lumalayo kay Lord, na malayo sa Diyos. Let us draw near to God. Yung cross, ang cross of Calvary, yung pagkamatay ni Jesus sa cross, it is an invitation na tayo lumapit sa Kanya araw-araw. Lapit ka kay Lord every day. Ikaw hinihintay ni Lord na lumapit sa Kanyang presensya. Hindi ka stranger, you're not a beggar, you are a son and daughter of the Most High God. Ikaw ay parte ng pamilya ng Panginoon. So tayo ay lumapit kay Lord with confidence every day because Jesus has finished the work. Lahat ng mga lahat ginawa niya, lahat bayad na, lahat tinapos niya na when He died at the cross for all our sins. Point number 2, come to God immediately when you fail. Kapag tayo nagkamali, kapag meron tayong nagawang pagkakamali, maling desisyon sa buhay natin, maling pagkapasya, maling relationship, yung mga failures in life, do not let failure push you away from God. Lagi tayong lumapit kay Lord every day with confidence. Kung dati tayo ay tumatakbo palayo kay Lord, right now, God is inviting us to run to Him with confidence. Boldly, tayo ay laging tumakbo palapit kay Lord at ating i-confess kay Lord yung ating kasalanan and He will cleanse us from all our sins. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. Hindi ka isang pagkakamali. Your mistakes do not define you. Yung nakaraan mo do not define you. And God's word has the final word sa buhay mo. Kung yung sinasabi ng Panginoon, yun yung ating pakikinggan sa buhay natin. So let's come to God immediately when we fail. Araw-araw, minsan, nagkakamali tayo. Pero laging tayong lumapit kay Lord. Confess lang. Laging confess lang ng ating kasalanan. Point number 3, build your prayer life deeper. Dahil tayo ay meron ng kalayaan sa paglapit kay Lord, sa Kanyang presensya, through the blood of Jesus, we should build our prayer life deeper sa araw-araw natin. Ano man yung ating pangangailangan, pwede nating hilingin kay Lord. Yung prayer is speaking to God. It is speaking to Him. He as our Father. Tayo bilang anak ng Diyos. Pwede tayong lumapit sa ating Ama upang ilapit yung lahat ng ating pangailangan. Ibibigay niya lahat ng ating pangailangan every day. Sa ating pag-build ng prayer life in every day in His presence, tayo ay lalago sa ating intimacy sa Panginoon. Kasi ang gusto ni Lord sa atin, isang malapit na relasyon sa Kanya, araw-araw, na tayo ay lumalim, tumibay sa ating relasyon sa Panginoon. Gusto ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanyang presensya. Kung dati tayo ay palaging umiiwas kay Lord, this time, we should build our prayer life deeper to Him. Dapat nating kausapin si Lord. When we come to God in prayer, lahat ng ating kabigatan mawawala. We can surrender to Him all our burdens, all our weariness, lahat ng pag-aalala natin, lahat ng problema, and He will give us rest. Gagaan yung ating buhay. Build our prayer life every day because it is the way of building our intimacy with Jesus Christ. So yun yung mga paraan kung paano tayo mamuhay with confidence sa Panginoon, sa Kanyang paglapit sa Kanyang presensya. Madaming mga Kristiyano, yung para bang, kung paano sila mamuhay, para bang hindi namatay si Jesus sa cross, na parang hindi sapat yung ginawa ni Lord sa cross para sa atin. Sayang, napakalaking sayang yung mawawala sa buhay natin kapag tayo ay nagsimula lumapit kay Lord. Madaming mga blessings si Lord na gustong ipagkaloob sa iyo. So at the cross, Jesus paid everything, paid in full. Lahat binayaran niya, lahat ng sumpa, lahat ng kasalanan, lahat ng kahinaan natin. He paid everything on the cross. And He will give us everything that we need. Lahat ng strength, lahat ng pangailangan mo, He will give it through the cross of Jesus Christ. So this time, I want us to
sa ating hapon na ito, as we have our topic na confidence to enter God's presence, I will have a explanation at the cross. So imagine, ito yung cross of Jesus Christ. Nandyan si Jesus, nakapako, and when the time that Jesus pumunta sa cross, kanyang bitbit yung cross of Calvary sa kanyang katawan, dumali yung kanyang dugo. Everything, lahat ginawa sa kanya. Binugbog siya pinahirapan, nagkaroon siya nung crown of thorns, yung corona ng tinik, lahat ng yung kanyang pinagdaanan sa cross para sa atin. And then Jesus Christ ay pinako sa cross, and then 7 times the blood was shed. Yung kanyang ginawang sakripisyo, 7 beses yung dumalo yung kanyang dugo. So dito sa may ulo niya, sa brow niya, dito sa kanyang katawan, hanggang sa kanyang paa. So 7 times the blood of Jesus was shed. And alam niyo mga kapatid, ito yung pundasyon ng ating Christian life. Na yung dugo ni Jesus, it is a powerful weapon sa buhay natin. Pwede tayong maging malaya palagi sa paglapit kay Lord. Pwede tayong maging malaya sa anumang mga bagay na nagapalipin sa atin. No, yung bawat sumpa, kanyang binayaran ito sa cross. Yung bawat kasalanan, kanyang binayaran. Yung bawat sakit, yung bawat guilt, bawat shame. Imagine yung billions of people sa mundo, lahat ng ating kasalanan dala-dala sa cross. Imagine sobrang daming kasalanan ang dala-dala ni Jesus when He died at the cross. Every sin, yung mga ating pagkakamali nung nakaraan, ngayon, mga gagawin pa lang in the future, lahat ng bayad na. So do you believe it was paid in full? Do you believe na Jesus died and paid everything for us? No, ating palakpakan si Lord sa kanyang ginawa sa buhay natin. So, the cross, yung cross of Jesus Christ, it is the bridge. Ito na yung, wala na yung barrier, wala na yung separation. Kung dati, ang buhay natin, andito yung tao, andito si Lord dahil sa kasalanan. Merong napakalaking pader. Imaginin mo, sobrang laking pader. Merong veil, merong belo. Katulad doon sa tabernacle, mayroong pagitan yung tao at ang Diyos. But when Jesus died at the cross, yung napakalaking pagitan ng tao at ng Diyos, nawala na yon. Naging malapit na tayo kay Lord. And yung barrier na naging pagitan ng tao at ng Panginoon, naiwala na. There is a bridge. It is the new bridge of man to God. Pwede na tayong lumapit kay Lord. Kaya kayo na diba sa worship natin, malayang malaya. So sino dito naniniwala ka, malaya ka na? No? Malaya na tayo ngayon sa buhay natin. Sige, ating palakpakan si Lord. And sa cross of Jesus, there is a divine exchange. Sa cross of Jesus Christ, yung lahat ng mga kahinaan natin, lahat ng mga weakness natin, it was absorbed at the cross. Hinigop, kinuha lahat ng cross, yung ating kahinaan, yung ating mga kasalanan, no? Yung ating mga pagkakamali, kayabangan, galit, duda, lahat ng kasalanan natin, lahat yung absorbed by the cross of Jesus. When Jesus died at the cross, nung siya pinako sa cross para sa atin, and then everything was absorbed by the cross, all our weakness, in exchange, binigay ng Panginoon sa atin the blessings. Lahat ng pagpapala, lahat ng kalakasan, lahat ng ating pangailangan. No? Kaya ngayon, si Lord, pwede ka nang pagalingin ng Panginoon. Kaya ngayon, every time na meron tayong sakit, gagaling tayo because of Jesus. No? Laging lahat ng ating pangailangan can be given from God through Jesus Christ. All our weakness, all our wickedness was absorbed by the cross. And in exchange, give us the best for us. All the blessing, lahat ng pagpapala, kagalingan, provision, yung protection, yung favor, yung buhay, yung kalakasan, lahat ng yun binigay ng Panginoon as divine exchange para sa atin. So yung ginawa ng Lord sa cross para sa atin. So sa ating pagtapos ngayon, invite ko yung ating sa pianist. Sa ating pagtapos ngayon,
we want to experience yung confidence to enter God's presence. Hindi tayo lalapit kay Lord every day na nakatingin tayo doon sa ating sariling performance, ginawa, pero tayo laging titingin at basihan natin kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross, kung ano yung natapos niyang gawin sa cross. Paid in full. Bayad na lahat. Wala nang naiwan na kasalanan, sumpa, utang, ang natitira pa sa buhay natin. Everything was paid in full at the cross when Jesus died for us. No? And He's giving us everything. Lahat ng blessings sa buhay natin. And we want to experience yung ganong klaseng confidence sa pagpasok sa Kanyang presensya. So Lord, hindi siya tumitingin sa ating performance. Ang Father in heaven, laging tumitingin sa ginawa ni Jesus sa cross. Hindi siya titingin sa ginawa mong performance, sa buhay mo, sa works mo, but God the Father is always looking on what Christ has finished at the cross. And sa ating paglapit kay Lord, we always look on what Christ has finished also at the cross. Parehong yun ang tingin natin. Tingin ni Lord at tingin ng tao. That's why when we have confidence to enter God's presence, we have access on everything that God can give us. Sa lahat ng kayang ibigay ng Panginoon. Sobrang yaman ni Lord. Lahat kaya niyang ibigay. Yung yaman from heaven can give to you. Lahat ng pangailangan mo ibibigay ng Diyos. So this time, sa ating pagtapos, we will have a declaration sa buhay natin. So we want to experience yung freedom, yung kalayaan doon sa mula sa dugo ni Jesus sa buhay natin. And this time, sa cross of Jesus Christ, God is inviting us to repent all our sins. Sa ating paglapit kay Lord, sa hapon na to and every day, sa paglapit natin sa cross, ginawa ni Jesus Christ ang lahat, bayad na. Everything was paid. And sa ating paglapit, pagbalik kay Lord, number 1, repentance. Kailangan natin pag-isihan yung lahat ng ating kasalanan. And pangalawa, surrender your life to Christ. Isuko mo na yung buhay mo sa Diyos. Kung meron pang bahagi sa buhay mo na hindi mo pa nasusuko, meron kang ayaw bitawan na bagay na pupigil sa iyo, nagpapahiwalay sa iyo sa Panginoon. Sa hapon na ito, ating isuko kay Lord everything. Lahat ng bagay na humahadlang sa relasyon mo kay Lord. Yan ba ay kasalanan or kasikatan or anything sa buhay natin? We must surrender our whole life to Jesus Christ. So yung dalawang bagay na gagawin natin as we come at the cross sa hapon na ito. Gusto ni Lord na magkaroon tayo ng experience, yung buhay na palaging pumapasok sa Kanyang presensya with confidence. Hindi ka stranger kay Lord. Ikaw ay anak ng Diyos. Yun ang identity mo. Yun ang pagkakakilanlan mo. Pwede kang lumapit sa Ama mo through Jesus Christ. Through what Jesus has finished at the cross. Malayo na tayo ngayon lumapit kay Lord, mga kapatid. Kung dati, nung panahon nung Old Testament, panahon nung ni Moses, once a year, pupunta pa yung high priest sa Holy of Holies. Dala-dala yung mga animal sacrifice. Sobrang hirap. Sobrang wala tayong kakayahan lumapit sa Kanyang presensya. But right now, Jesus has already paid in full all our debts of sin, all our everything na ating pagkakautang dahil sa ating kasalanan. Yung kabayaran ng ating kasalanan, bayad na. Tayo dapat yung magbayad, but Jesus paid it full for us. And sa hapon na ito, sa ating paglapit kay Lord, gusto niya na magkaroon tayo ng relationship that every day we come to His presence with confidence. Lagi tayo, araw-araw tayong lumapit kay Lord na merong pananampalataya, merong pagkilala na, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Na araw-araw lalapit tayo kay Lord na may pagtingin na dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, makakalapit ako kay Lord. Sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross para sa buhay mo.
one sacrifice, one time, that is enough. Jesus paid in full everything at the cross. Kaya sa hapon na ito, I invite ang lahat na tumayo. This time, as we come to Lord, ating ilapit kay Lord yung buhay natin sa cross. Ayaw ni Lord na tayo'y mamuhay na parang bisita lang sa kanyang bahay, sa kanyang presensya. Gusto ni Lord na tayo ay lalapit araw-araw sa kanyang bahay, sa kanyang presensya, may confidence. Sino ka? Ikaw ay anak ng Diyos. Pakasabi sa katabi mo, anak ka ng Diyos. You are a child of God. No? Laging ang Ama mo sa langit ay iniisip ang buhay mo, no? At meron siyang malasakit sa iyo. He can give everything na pangailangan mo. Just come to Him. Tayo ay lumapit sa ating Father. Tayo ay bumalik sa ating Panginoon and enter His presence with confidence by the blood of Jesus. So sa hapon na ito, I invite ang lahat na tayo ay yumuko pumikit. Una mo natin gagawin is come at the cross at ating pag-isihan yung lahat na ating kasalanan. And pangalawa, pagsuko ng buhay kay Jesus. Let's surrender everything to Him and let's pray. Sabay-sabay tayo. Let's pray. Aming Diyos, salamat po dahil si Jesus ay nagbayad ng buo para sa amin. Salamat po na si Jesus ay namatay sa cross at muling nabuhay sa ikatlong araw. Salamat po sa inyong pong kabutihan. Ikaw ay mabuti sa buhay po namin. Sa aming paglapit po sa inyong pong cross, sa oras na ito, amin po na pinagsisihan lahat ng aming kasalanan. Amin pong kinikilala, Lord, na kami po'y makasalanan. At sa hapon na ito, sa oras na ito, amin pong sinusuko sa iyo yung aming buong buhay. Yung bagong pagkatao, sinusuot po namin na mula sa inyo. Salamat po na kami po ay malayang lumapit sa inyo pong presensya with confidence. And we are your children, Lord. Kami inyo pong anak, Panginoon. Kaya Lord, right now, yung lahat po nung mali sa buhay namin, lahat po nung sugat, lahat po nung aming pong kasalanan, lahat ng aming kahinaan, ay inihigop ito ng cross of Jesus. At yung best, all the blessing, inyo pong binibigay po sa amin as divine exchange, Lord. Amin pong tinatanggap, Lord, yung kagalingan, yung provision, yung protection, yung salvation, ang inyong pong pagpapala, habag sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. We receive all these blessings from the cross, Lord God, as divine exchange sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ating palakpakan si Lord. So this time, hindi pa tayo tapos. For a few minutes, let's stay na nakatayo tayo. So, sa next slide, meron tayong gagawing declaration sa buhay natin. No? Ayaw natin na uuwi tayo na we don't have confidence to enter God's presence. So, sa oras na ito, we will have the confessions of what the blood of Jesus has done for us. So, gusto ko kayo tumingin sa screen dahil papakita ko dyan yung mga verses. So, by the blood of Jesus, we are redeemed, we are forgiven, we are cleansed, we are justified and sanctified. Meron tayong 5 confession ng dugo ni Jesus. Ito yung ginawa ng dugo ni Jesus para sa atin. Alam niyo mga kapatid, ito yung isa sa mga pinakamahalagang pag-pray natin araw-araw. The 5 confession of the blood of Jesus. Next slide. Number 1, pagtubos sa atin. Redemption. Sabi sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. No? Ibig sabihin, by the blood of Jesus, we are redeemed. Yung kaaway, si Satan, wala na siyang kahit anong karapatan, kapangyarihan sa buhay mo. Walang anumang bagay sa mundo na ito
over things that belong to you. Ikaw ay tinubos na ng dugo ni Jesus. No? Redemption, and ito yung ginawa ng Lord una sa cross. Yung buhay niya sinakripisyo para sa atin. So I want us to declare itong unang confession with confidence. Yung talagang malakas, yung talagang may pananampalataya sa Diyos. Kasi tapos na yung ginawa ni Jesus sa cross. The work was finished at the cross. We have to claim it. Tapos na yung ang ginawa niyang pagbabayad, tanggapin mo na lang. Kuhanin mo na lang, panampalataya mo na lang. So sa next slide, ito yung ating declaration. So I want us na pag sinabi ko yung praise, yung words, repeat after me. And laksan natin with confidence, with full assurance of faith sa Panginoon. Sige, 1, 2, and 3. Repeat after me. By the blood of Jesus, I am redeemed from the power of the enemy. I have been rescued from the dominion of darkness and brought into the kingdom of Jesus, the Son of God. Tayo tinubusan ng Panginoon. No? Ating palakpakan si Lord. No? Ikaw ay tinubos na ngayon sa lahat. Hindi ka na, wala nang karapatan si Satan sa buhay mo. Amen? You are being rescued from the dominion of darkness. Dati nakay Satan tayo, but right now, we are rescued and we are now in the kingdom of Jesus. So nasa kingdom ka na ni Jesus ngayon. You are now in the kingdom of Jesus. Confession number 2, next slide. Same verse siya, pero sabi dyan, Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Ang emphasis sa word dito, forgiveness of sins. Kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Ibig sabihin, by the blood of Jesus, all our sins have been forgiven. Lahat nung nagawa mong pagkakamali, lahat nung ating nagawang kasalanan in the past, today, in the future, all are forgiven. Amen? Lahat ay Kanya pinatawad na sa atin. So let's declare this, mga kapatid, sa next slide. Confession number 2 about forgiveness. So let's declare it. By the blood of Jesus, all my sins have been forgiven. Pinatawad ka na ng Diyos. No? Ating palakpakan si Lord. Yun yung pangalawang nagawa ng dugo ni Jesus. Pinatawad ka na ngayon. And then, ibig sabihin na to na we can relate freely and fully to God. Pwede na tayong makipag-ugnayan kay Lord ngayon. No, yung utang ng ating kasalanan, tinanggal na out of the way because Jesus has forgiven us through His blood. Number 3, next slide. Sabi sa 1 John 1:7, but if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Ibig sabihin nito, na sa mundo natin, we live in a world full of evil. No? Madaming kasamaan, and where the enemy seeks to taint our lives with sin, yung kaaway si Satan, palaging gagawa siya ng paraan para dumihan yung buhay mo ng kasalanan. Nevertheless, the blood of Jesus carries out a constant process of purification and sanctification in us to stop the stain of sin from touching our hearts. Ibig sabihin, alam niyo ba na si Lord everyday gumagawa sa buhay natin? Yung dugo ni Jesus, constantly, every time, nililinis yung ating buhay. Na yung kadumihan ng kasalanan na ginagawa ni Satan sa buhay natin, pinipigilan nun, yung bang nagpigilan yon ng dugo ni Jesus, kaya ng Lord Jesus Christ na tanggalin lahat ng kadumihan sa buhay natin. Kung dati madumi ka, ngayon maging malinis ka na because of the blood of Jesus. So mga kapatid, with confidence, once again, ating declare ito sa buhay natin. So next slide. Let's declare this with confidence. Because I walk in the light and have fellowship with other Christians, the blood of Jesus cleanses me now and continually from all sin.
Malinis ka na. Amen? At palakpakan sa Lord. Malinis na tayo ngayon mga kapatid. Our life has been cleansed by the blood of Jesus. Number 4, second to the last. Sabi sa Romans 5:9, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Jesus Christ. Ibig sabihin na to, by the blood of Jesus, we are justified. Tayo ay malaya na mula doon sa anumang akusasyon, yung guilt, condemnation, yung blood of Jesus, ginagawa tayong matuwid sa harap ng Panginoon. And so that we can live our lives with a clear conscience, pwede nating ipamuhay yung buhay natin na merong malinis na konsensya. No? So mga kapatid, let's declare this with confidence, with full of faith sa Panginoon, na tayo naniniwala na sapat na yung ginawa ni Jesus. It is finished. The work of Christ is finished. So, next slide. Ating declare ito. By the blood of Jesus, I have been justified. And God sees me as though I had never sinned. We have been justified, mga kapatid. No? Na para bang hindi ka nagkasala, na para bang wala ka na nagawa. All records of wrong have been removed. You have been justified. And lastly, next slide. Sa Hebrews 13:12, sabi, therefore, Jesus also, that He might sanctify the people through His own blood, suffered outside the gate. By the blood of Jesus, we are sanctified, set apart for God. Ibig sabihin, yung buhay natin ay kumpletong kay Lord na. Yung buhay mo kay Lord na. Yung buhay mo hindi na kay Satan. Yung buhay mo hindi na sa mundo. Yung buhay mo hindi na sa iyong sarili. It is belong completely to God. And yung buhay mo ay itinalaga, dedicated, set apart to the work of the ministry para doon sa gawain ng Panginoon, pagliligtas ng mga tao. Ongoing and making disciples. Sharing the gospel to people para sila maligtas at may balik kay Lord. So this last confession, mga kapatid, with confidence, let's declare this boldly, malakas na may tapang. Next slide. By the blood of Jesus, I am sanctified, and set apart for God. Kay Lord na tayo. Amen? Yung buhay natin sa Panginoon na. So this time, let's have our closing prayer. Lahat tayo pumikit. Let's pray. Aming Diyos, we apply right now just one drop that was shed from Jesus' body. Yung dugo ni Jesus na dumaloy sa cross, we apply it on our lives right now po, Panginoon. Salamat, Lord, that by the blood of Jesus, we are redeemed, we are forgiven, we are cleansed, we are justified, and we are sanctified, Panginoon. Yung buhay po namin ngayon ay sa iyo na po, Lord God. And we apply the blood of Jesus every day po sa buhay po namin. And we thank you for the confidence to enter God's presence by the blood of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, ating malakas sa palakpak para kay Lord. Pinakamalakas sa palakpak sa ating Diyos. Come on! Praise God. Salamat sa Panginoon. Praise God. So, makaupo na po tayo sa time na to. So, we just want also to welcome and to appreciate po. Sino po dito yung first time na amin pong nakasama sa worship? Pwede po bang taas yung kamay? Sino po first time? Para po makita. Sige po, mga first time, pwede pong tumayo po tayo, lahat ng mga first time na amin nakasama. Sige po, tayo po tayo. At yung palakpakan yung bawat isa na first time. So, thank you for joining us. Salamat po sa inyo pong pagpunta sa church.
This is your family. Mahal namin kayo. At we want na makita po kayo next week on our worship service. We just want to pray for blessing sa buhay ninyo. So mga kapatid, ating pag-pray lahat ng mga first-timer. Sige, let's close our eyes. Let's pray for blessing sa lahat ng mga first-time na ating po nakasama. Sige po, let's close our eyes. Let's pray for them. Lord, amin pong pinagpipray yung bawat first time po na amin nakasama ngayon pong hapon. Salamat po sa kanilang pong buhay. At we pray, Lord, inyo pong pagpalain ang kanilang pong buhay sa lahat ng aspeto, sa lahat ng kanilang pong ginagawa. And we pray, Lord, na sa araw po na ito po yung simula at patuloy na paglago na kanilang pong relasyon po sa inyo. Makilala po nila kayo ng lubusan sa kanilang pong buhay. Bless their family, bless their work, bless their school, everything po sa buhay po nila. We bless them, Lord. Be blessed in Jesus' name. Amen. Sige po, ating palakpakan si Lord. And thank you po sa mga first-timer. Makupo na po tayo.